Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa inyong mga taga-suporta ng Ang Sundo Horror Stories. Sa mga kwentong inilalahad niyo po sa inyong channel, may isa po akong bagay na naalala na gusto kong ibahagi din sa mga nakikinig na kagaya ko. Ako po si Ernesto at narito po ang aking kwento tungkol kay Lola Maring. Nangyari po ito taong 1985. Medyo matagal na po ito, Kuya Bari, pero ang mga kaganapan ay nananatili pa rin sa akin dahil sa ibinigay nitong kaba, takot at kilabot sa buo ko pong pagkatao. Sa pagkakaalala ko, nangyari po iyon sa baryo ng Suwangan na matatagpuan po sa probinsya ng Samar. Doon na rin po kasi ako ipinanganak at lumaki. Ito po ay matatagpuan sa dulong bahagi mismo at malapit po kami sa dagat. Sa likod noon ay magubat na parte. Base sa nagiging biyahe ko, parito't paroon, medyo matagal po ang pagpunta sa naturang lugar na aabutin po ng halos kalahating araw bago po marating ang aming pinakabaryo. Nagsimula po talaga ang kwento noong tumungtong na ako sa edad na 10. Nagkakaisip na kaya't alam ko na ang aking mga nakikita, naririnig at naranasan ko ay ang pawang katotohanan lamang. Nangyari po ito noong kumalat sa aming baryo ang mga kwento-kwento tungkol sa aswang na gumagala-gala raw sa gabi at nambibiktima ng bata na kagaya ko. Dahil po hindi ganoon kamoderno ang lugar namin, madilim po lalo na kapag kagabi dahil walang elektrisidad ay tanging mga sulo, lampara o gasera lamang po ang nagsisilbi naming ilaw noon, Kuya Bari. Kung mapalad dahil bilog ang buwan, maliwanag ang paligid dahil naaalala ko pa nang naglalaro at naghahabulan kami sa labas. Minsan pa nga, Kuya Bari, naliligo kami sa dagat kahit gabi na dahil doon mas sariwa ang tubig at talaga namang napaka-presko. Noong una po, bali-balita lamang. Bilang bata noon, tinatawanan lang namin hanggang isang araw po may natagpo ang paslit na babae na nakahandusay po malapit sa isang puno ng balete. Noong makita ko nga ang bangkay noon, Kuya Bari, pakiramdam ko ay pisikal itong sinaktan dahil po sa mga sugat at kalmot nito sa katawan. Noong mga panahong iyon, marami rin ang nagsasabi na gawa lamang ito ng isang mabangis na hayop na paggala-gala sa gubat. May iba din pong nagsasabi na kagagawan to ng mga engkanto. Ngunit ang mas nagbigay po sa akin ng malalim na kuryosidad ay nang banggitin ng isa sa mga kabaryo namin ang tungkol sa isang matandang babae na nakatira raw sa gitna ng gubat. Si Lola Maring. Sabi ng aming kabaryo, si Lola Maring daw ay sinasabing nasa 80 na daw ang edad, pero kung pagmamasdan mo daw ito, malayong malayo ang itsura sa dapat na maging anyo nito. Nakatira daw ito, Kuya Bari, sa pusod ng kagubatan. Mag-isa at walang sino man ang nagbalak na dumalaw o pumunta rito dahil marami na raw ang hindi nakakalabas. Dagdag pa, Kuya Bari, ang matanda daw ay minsang nakikita sa aming baryo at kapag umalis ito ay may namamatay. Gaya na lang daw ng batang babae na nakita sa balete. Bago daw iyon mangyari, nakita raw si Lola Maring na nag-iikot at tila naghahanap ng makakain. Pero sabi-sabi lang ito dahil wala naman talagang nakakaalam sa tunay na kaganapan sa buhay ng matanda. Kaya ikaw, huwag kang maglalabas at kapag nakita mo na si Lola Maring, tumakbo ka na. Pananakot pa nito kaya ako bilang bata, tumatakbo rin pauwi ng bahay. Noong araw din pong iyon, naging mahigpit sina Tatang sa aming magkakapatid. Huwag daw kaming masyadong magagala
lalo na kapag sumapit na ang gabi. Kapag naman daw sa umaga, huwag kaming masyadong lalayo sa baryo o lugar namin dahil baka mabiktima daw kami ni Lola Maring. Tama po Kuya Bari ang nabasa o narinig ninyo. Noong araw na iyon, pinagbintangan po nila ang matandang babae na nakatira sa kagubatan. Ano po ba ang itsura ni Lola Maring? Naaalala ko pang tanong noon, Kuya Bari. Siya ba? Matanda na siya, pero ang balat niya ay kasing kutis ng isang dalaga. Yun ay palaisipan sa mga nakakita sa kanya dahil matagal nang naninirahan si Maring sa baryo, kaya't nagtataka ang mga tao kung bakit tila hindi ito tumatanda. Paliwanag ni Tatang at ang kapatid ko naman ang nagtaas ng kamay para magtanong. Bakit po siya pinagbibintangan na aswang at may kinalaman po ba siya sa mga namamatay sa baryo natin? Tanong ni Lucio. Mas matanda ito ng 5 taon sa akin, Kuya Bari. Nagkwento ang Tatang noon. Para mas mabilis, paikling ko na lang po, Kuya Bari. Ayon sa kanya, si Lola Maring daw ay normal na mamamayan at naninirahan sa mismong baryo namin. Mayroon daw itong asawa at isang anak na babae. Manggagamot daw si Lola Maring at mahal na mahal ito ng mga taga-baryo noon. Isang araw daw, natagpuan ang anak nitong wala ng saplot at ang balita, ginahasa ng isa sa mga kabaryo namin. Kung kaya't nagwala noon ang asawa nito dahil walang umaamin at dahil sa pagiging bayolente raw nito, napatay ito ng mga kabaryo namin. Dahil sa pagluluksa, mas pinili ni Lola Maring na magpakalayo-layo at manirahan mag-isa sa gitna ng kagubatan. Simula raw noon, kapag nakikita si Lola Maring sa aming komunidad, may namamatay raw. Maaaring batang babae o may edad na lalaki. Ito raw ay tila kabayaran sa 2 mga mahal sa buhay nito na nawala sa kanya. Kaya kayo, iwasan muna ang paggagala at pakikisalamuha sa mga hindi nyo kakilala. Mahirap na, lalo na't may namatay na naman. O ikaw, Lucio, lagi mong babantayan ang kapatid mo, ha? Huwag mong iaalis sa kanya ang tingin mo. Ikaw naman, Ernesto, lagi kang makikinig sa nakakatanda sa iyo, lalong-lalo na sa Kuya Lucio mo. O siya, kumain na tayo at baka lumamig pa ang pagkain. Dagdag po na paliwanag ni Tatang at simula na nga ng araw na iyon, mas naging kuryoso ako sa mga bagay-bagay na nangyayari sa aming baryo. Kuya Bari, itong mga susunod kong isasalaysay ay hindi upang takutin ang mga nakikinig, lalong-lalo na ang mga nakatira sa Katbalugan. Ito po ay pagsisiwalat sa mga nangyari noong pang 1985. Nais ko lamang pong magbahagi ng aking tunay na kwento at sana hindi po nila iwasan ang nabanggit kong baryo dahil balita ko naman ay hindi na nakikita pa si Lola Maring sa baryo ng Suwangan. Ilang araw po ang lumipas. Mula sa kinalalagyan ay hindi po ako mapakali. Siguro dahil bata, hindi ko maiwasan mapaisip kung ano nga ba ang tunay na mukha ni Lola Maring. Kung talaga bang aswang siya gaya ng kinukwento ni Tatang. Inaya ko po si Kuya Lucio. Noong una, dahil nga siguro sa bili ni Tatang, ay tumanggi po siya sa alok kong magtungo sa kagubatan. Nagpumilit po ako at sinabi sa kanyang kapag hindi niya ako pagbibigyan ngayon, ay tatakas ako at mag-isang pupunta sa gubat. Ay naku Ernesto, bahala ka. Kakainin ka ng mga aswang dun. Panakot niya pa sa akin, pero sa sobrang pasaway ko po noon Kuya Bari, ay kusa po akong naglakad. Ako hindi ako natatakot. Gusto kong makita si Lola Maring. Ipinagpatuloy ko po ang aking paglalakad hanggang sa marating ang magubat na parte ng aming baryo.
Ilang sandali nang lingunin ko ang aking likuran. Nakita kong nakasunod ang kapatid ko, Kuya Bari. Noong mga panahong iyon, iniisip kong hindi talaga ako pababayaan ni Kuya Lucio. Marahil ay dahil rin sa bilin ni Tatang. Ay, grabe ka Ernesto, pasaway ka talaga. Piningot pa nga niya ako, pero nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakad. Tingin sa kaliwa, kanan at unahan po ang ginawa namin ni Kuya para mahanap ang bahay kubo na sinasabing tahanan nga ni Lola Maring. Siguro, Kuya Bari, oras po ang lumipas bago namin na-realize na mukhang naliligaw na kami. Inaya na ako ni Kuya umuwi at kahit disappointed po ako ay sumunod ako sa kanya. Kaso nga lang ng mga sandaling iyon ay iba po ang pakiramdam namin. Pansin ko rin sa mukha ni Kuya Lucio ang pagtataka. Ilang minuto, nakumpirma ko pong naliligaw kami. Nagpatuloy pa po kami, Kuya Bari, sa paglalakad at napansin ko na rin pong dumidilim na ang paligid. Marahil ay paggabi na ng mga sandaling iyon. Kuya, natatakot na po ako. Bigla ko pong nasabi noon dahil naliligaw na talaga kami. Pasaway ka pa, sige, yan tuloy. Mukhang hindi na tayo makakauwi. Tugon ni Kuya Lucio sa akin. Sa pagpapatuloy ng paglalakad sa pag-asang mahahanap ang daan pa uwi, isang boses po ang nagsalita, Kuya Bari, na sobra po naming ikinagulat. Siyempre, out of nowhere, sa gitna ng mapunong kagubatan ay may ibang taong magsasalita po. Naalala ko pang ang napapikit ako sa likuran ni Kuya dahil sa pagkabigla. Mukhang naliligaw kayo, mga bata. Tinig mula sa isang matanda. Pagkakaalala ko, natulala pa kami noon pero sa isip-isip ko, baka ito na nga si Lola Maring na hinahanap namin at gusto kong makita. Napaatras si Kuya Lucio at pilit ako nitong tinatago sa likuran niya na tila ba pinoprotektahan ako. Sino po kayo? Tanong ni Kuya na halos mautal-utal pa. Ako ang dapat munang magtanong, mga iho. Sino kayo at ano ang ginagawa ninyo rito sa gitna ng kagubatan? Abay, paggabi na. Delikadong magalagala dito ng ganitong oras. Ngumiti ito, Kuya Bari, na medyo creepy talaga. Bago iyon tumalikod at maglakad patungo sa ibang direksyon. Hali kayo, mga iho. Sumunod kayo sa akin. Dagdag pa nitong sabi. Nagkatinginan pa kami ni Kuya. Tila nagpapakiramdaman po kami kung susunod sa matanda. Ilang saglit sa pag-aalalang mapahamak dahil gabi na, sumunod po kami sa kanya, Kuya Bari. Nasa likuran pa rin ako ni Kuya Lucio at nung mga oras na iyon, sobra na talagang natatakot ako, lalo na't dumidilim na ang paligid. Para mawasak ang nakakabinging katahimikan, nagsalita at nagtanong po ako. Ale, kayo po ba si Lola Maring? Oo, ako nga. Nang sumagot ito, huminto si Kuya Lucio sa paghakbang, kaya naman tumama ang mukha ko sa kanyang likuran. Binulungan ako ni Kuya na lumiko ng landas at huwag sundan ang matanda. Kinuha niya po ang kamay ko at nang hihiwalay na po kami, muli itong nagsalita. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako aswang tulad ng iniisip ninyo. Yung tibok ng puso ko, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon ay biglang lumakas. Akala mo'y sasabog na ang dibdib ko sa sobrang kaba. Ilang minuto siguro ang lumipas bago magpasya si Kuya Lucio na sumunod talaga kami kay Lola Maring. Siguro sa isip niya, wala po kaming pagpipilian dahil mas delikado kung hahanapin pa namin ang daan para makauwi kami. Isa pa noon sa iniisip ko
Baka hinahanap na kami ni Tatang at sobra na iyong nag-aalala para sa amin. Nagpayo pa naman ito na wag lalabas sa gabi at gumala sa kagubatan. Ay, totoo ngang napakasaway ko noon, Kuya Bari, dahil imbis na matuto at makinig, sumuway pa ako at mukhang madadamay pa si Kuya Lucio. Nakarating po kami noon sa isang bahay kubo na walang nag-uusap o nagsasalita. Ilan sa mga bagay na napansin ko kay Lola Maring ay ang haka-haka na may kabataan nga ang hitsura nito. Boses matanda po siya, Kuya Bari, pero ang itsura niya parang nasa 40 lamang. Halos walang kulubot ang balat nito, pero ang paglalakad niya ay mahina na para namang nasa 80 siya. Nang makapasok sa bakuran at bahay nito, pinaupo niya po kami sa upuang gawa po sa pinagduktong-duktong na kawayan. Nagpaalam ito sandali na kukuha lamang daw siya ng makakain namin at maiinom. Nag-obserba po kami sa paligid at kapansin-pansin po ang kalumaan ng bahay ni Lola Maring. Halos inaanay na rin ang ilang poste ng tahanan at kaunti na lamang ang gamit na naroroon. Ang medyo nakaagaw po sa akin ng pansin ng mga sandaling iyon ay ang kusina niya po. Kuya Bari, medyo may kalakihan kasi iyon kung ikukumpara sa silid na tanaw po namin mula sa aming kinauupuan. Ang kusina niya po ay natatakpan lamang ng mga kawayan kaya medyo kita ang loob. Tumitig pa ako noon at napapansin kong may ginagawa nga ang matanda. Wala pa po kaming elektrisidad noon, Kuya Bari, kaya gasera po ang nagsilbing ilaw o liwanag. Habang palinga-linga, nagulat ako sa mga tinuran ni Kuya Lucio. Ernesto, huwag kang kakain ng kahit anong ihain niya ha o iaalok. Sabi nito, Kuya Bari, kaya bilang bata, nagtaka po ako. Kuya, bakit naman? Musmus ko pang tanong. Bago siya makatugon, lumabas na ang matanda, bit-bit po ang 2 plato na may lamang pagkain. Ibinigay niya po iyon sa amin at naglalaman ito ng kanin at parang giniling na karne. Nagpasalamat naman si Kuya Lucio at nang tumalikod ang matanda, kinuha nito ang hawak-hawak ko at itinapon ang mga laman sa bintana. Kinabahan pa nga ako noon dahil baka makita at mapagalitan kami. Pagbalik ni Lola Maring, may sinabi ito. Pwede niyo ba akong tulungang mag-ani ng mga gulay ko bukas? Pagkatapos nun, tutulungan ko kayong makauwi sa inyong bahay. Oo lang ang naging sagot namin, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Pagkatapos nun, pinapasok niya kami sa isa pang silid para doon daw muna kami matulog. Wala na pong pag-uusap ang nangyari dahil marami akong katanungan. Pinilit kong itikom ang bibig ko dahil sa mga ikinikilos ni Kuya Lucio. Pero dahil nga po sa kuryosidad, hindi ko maiwasan na mag-imbestiga upang malaman sana ano nga ba talaga ang lihim ni Lola Maring. Kung totoo nga ba ang mga paratang ng mga taga-baryo namin sa kanya. Lumipas ang mga oras, Kuya Bari, at malalim na ang gabi. Tumayo ako at bumangon po ako. Dahan-dahan lamang ang ginawa kong paglalakad at kahit tumutunog ang sahig na gawa sa kawayan dahil sa mga hakbang ko, pinilit ko pong makalabas at masilip ang silid ni Lola Maring. Sa maliit na butas ng pintuan, inilapat ko po ang aking mukha. Sobrang kaba ang naramdaman at nanlaki ang aking mga mata nang makitang wala po siyang saplot at nagpapahid ng kung anong klasing langis sa buo niyang katawan. Mula paa, hita, katawan, hanggang mukha ay binalot niya iyon ng langis na nagmumula sa isang maliit na botelya.
Kahit nasa labas ay naaamoy ko po iyon. Parang tila malangsa at bulok na laman o patay na hayop. Nang iatras ko po ang mga paa, tumunog ng malakas ang sahig, dahilan po kaya bumuo iyon ng maingay na tunog. Nagtama pa nga ang paningin namin ni Lola Maring nang sumulyap ito at tumitig sa butas na sinisilipan ko. Nang papalapit na siya, binilisan ko Kuya Bari ang paglalakad sa mahinang pag-apak nang makabalik kaagad ako sa silid. Nagtulog-tulugan po kaagad ako. Narinig ko pang pumasok siya sa loob ng silid na kinalalagyan namin at muling lumabas nang makumpirma sigurong nasa silid pa rin kaming dalawa ni Kuya Lucio. Napapikit ako sa sobrang kaba. Matindi ang tibok ng aking dibdib at halos kapusin na ako sa aking paghinga. Nang dumilat ako saglit, halos mapatili ako dahil nakaluhod at nakaharap siya sa akin. Nakangiti pa siya na talagang nakakakilabot. "Bakit gising ka pa, Ernesto?" Seryoso niyang tanong sa akin. Sa lakas ng sigaw ko dahil sa pagkakagulat ko, ay nagising rin si Kuya Lucio. Anong nangyari?" Agad nitong tanong. Nang tignan ko Kuya Bari ang paligid, wala na roon si Lola Maring. Ano ba yun? Namamalikmata lang ba ako o nananaginip? Alam niyo po, kung malaki na ako noon, baka hindi lang sigaw ang nagawa ko, kung hindi napamura na ako ng malutong. Hindi ko talaga maipaliwanag, pero nakita ko ang mga bagay na iyon. Agad naman akong pinatulog ni Kuya Lucio dahil baka raw maistorbo namin si Lola Maring. Hindi ko lang din maikwento ito sa kanya dahil baka isipin niyang nagpapasaway na naman ako. Bukod sa kaganapang iyon, ang sumunod na araw ang hindi ko po makakalimutan, Kuya Bari. Dahil bukod sa akin, nasaksihan din ni Kuya ang mga nakita ko. Kinabukasan kasi, tinulungan na namin si Lola Maring sa pag-ani ng mga tanim niyang gulay. Pagkatapos po noon, pinaghintay niya muna kami sa sala. Bago raw umalis ay nais niyang magpasalamat sa pamamagitan ng ihahanda niyang mga pagkain. Noong mga panahong iyon, totoong kumukulo na po ang tiyan ko dahil sa gutom. Pero muling nagpaalala si Kuya Lucio na wag kakainin ang kahit anong ibibigay ng matanda sa amin. Talagang hindi ang nasa isip ko, Kuya Bari, lalo na sa nasaksihan ko kagabi. Ilang sandali lang, umalingasaw ang napakasarap na amoy na nagmumula sa kusina. Amoy lechon o iniihaw na hindi po namin maipaliwanag. Lalo po akong nagutom, pero bawal. Hindi ako pwedeng kumain kung sakali. Ilang minuto, sa kuryosidad sa kung ano nga ba ang iniluluto ni Lola Maring, napatayo ako at napasilip sa mga kawayang nagsisilbing harang sa kusina. Nanlaki po ang aking mga mata, Kuya Bari. Napatakip ako ng bibig at napalunok ng laway nang makitang isang maliit na bata. Sa tingin ko po ay sanggol ang iniihaw nito sa isang bakal na lutuan. Siguro'y napansin ni Kuya Lucio ang paninigas ko sa kinatatuyuan ko, kaya't ito'y sumunod at sumilip na rin. Napamura ng malakas si Kuya at agad niya akong hinatak. Habang tumatakbo dahil nakalabas na po kami, tulala ako. Patuloy na dumadaloy ang luha sa mga mata ko dahil sa sobrang pagkabigla at pagkatakot. Ito na nga ba ang sinasabi ni Tatang eh? Aswang talaga si Lola Maring. Sigaw ni Kuya at mas binilisan nito ang paghakbang at ako naman ay halos sumabay lamang sa kanya. Ang naaalala ko, napahagulgol na ako at walang magawa si Kuya Lucio kung hindi ang buhatin ako para mapabilis ang aming paglayo.
Kuya Bari, noong mga pagkakataong iyon ay saka ko pa lamang naramdaman ang tinatawag na kilabot. Akala ko rin ay basta-basta kami makakauwi dahil ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay sinalubong kami ni Lola Maring bitbit ang isang mahabang gulok o itak. Hindi nyo man lang ba titikman ang niluto ko? Magsasayang na naman ba kayo ng biyaya? Sabi ni Lola Maring at yung boses niya ay nagbago. Nakakatakot sa pandinig. Sa pag-atras ni Kuya Lucio ay siya namang pagsugod ng matanda sa amin. Hindi pa man nakakalayo ay napasigaw si Kuya at biglang natumba. Dahil buhat-buhat niya ako, tumilapon ako ng may kalayuan. Nang ibaling ko po ang tingin sa kanya, nakita kong duguan ang paa nito dahil sa pagtaga ni Lola Maring. Ang mga kilos nito, Kuya Bari, ay malayong malayo kung ikukumpara noong una namin itong nakita. Pinilit ni Kuya na tumayo at hatakin ang kamay ko para tumakbo. Kuya! Naisigaw ko po nang muli siyang tagain sa likod. Bumagsak po ang katawan ng kapatid ko at ako naman ngayon ang hinarap ni Lola Maring. Habang nakaupo sa lupa ay napapaatras ako habang nanginginig ang buo kong katawan dahil sa tindi ng aking takot. Naihina rin ako sa aking salawal at tuloy sa aking paghagulgol. Maawa na po kayo, Lola Maring! Iyak kong sabi habang nakataas po ang kanang palad paharap sa kanya. Alam mo na ang lihim ko at ang mga nakakaalam ay pinapatay at kinakain ko. Itinaas nito ang gulok at badyang hihiwain ang aking ulo nang bigla itong bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Nakita ko si Kuya Lucio na galit na galit. Muli nitong pinaghahampas ng hawak nitong bato ang matanda nang makumpirmang tila wala na itong malay. Matapos yun ay agad niya akong binuhat at mabilis na tumakbo paalis doon. Kuya Bari, ang tangi ko na lamang naramdaman noon ay takot. Kaya ipinikit ko na lamang ang aking mata hanggang sa nakaidlip siguro ako habang nararamdaman ang mainit na dugo ni Kuya Lucio na dumadaloy sa kanyang likuran. Pagmulat po ng mga mata ko, nakita ko si Tatang na nakaharap na sa akin. May lungkot sa mga mukha nila. Bago pa man ako makapagsalita, mabilis nila akong niyakap ng mahigpit. Sobrang niyo kaming pinag-alala, sabi ng aking ina habang ito ay humahagulgul. Matapos yun, agad kong pinuntahan si Kuya upang kamustahin ito. Balot na balot ito ng tela dahil sa mga sugat na natamo mula kay Lola Maring. Noong araw ding iyon, dumating ang mga kalalakihan sa aming baryo at tinanong kami sa mga nangyari. Nag-aalinlangan pa nga ako na magkwento pero ang nasa isip ko ng mga sandaling iyon ay dapat malaman ng lahat ang totoo upang wala nang maging biktima pa si Lola Maring. At habang isinasalaysay ko po, Kuya Bari, ang mga nasaksihan at karanasan namin, isang babaeng umiiyak ang lumapit sa amin. Nakita niyo ba ang anak ko roon? Kahapon pa siya nawawala eh. Tanong nito, Kuya Bari, at muli rin akong naiyak nang maalala ang batang iniihaw ni Lola Maring noong nandoon pa kami sa bahay nito. Nang sabihin ko ito sa kanya'y nag-apoy sa galit ang mga kabaryo namin. Kinumpirma rin ni Kuya Lucio ang mga sinabi ko upang malaman nila na nagsasabi ako talaga ng totoo. Kinabukasan, Kuya Bari, nakita kong naghanda ang lahat at maagang nagsialis upang hanapin ang tahanan ni Lola Maring at upang mapatay din daw ito.
Hindi na kami pinasama noon dahil baka daw mapahamak pa kami, kaya mas pinili na rin namin na manatili na lamang kami sa aming tahanan. Nang mga sandaling iyon, nakadungaw ako sa bintana habang nagkukwento sina lolo at lola tungkol sa nakaraan ni Lola Maring. Ayon sa kanila, isang magaling na albularyo daw noon si Lola Maring. Lumalaban sa mga masasamang espiritu at masasamang elemento gaya ng sanib, mga aswang, nuno at marami pang iba. Manggagamot din daw pala ito ng mga taga-baryo kahit na ang mga nakukulam o mga binabarang. Pero dahil nga daw sa nangyari sa kanyang pamilya, marahil iyon daw ang dahilan ng pagkagalit ni Lola Maring. Kaya sa isang magaling na albularyo, binansagang itong gumagalang aswang. Haka-haka lang ito noong una. Kwento-kwento lang at sinasabing sekreto lang daw. Pero ngayon, Kuya Bari, nabunyag na nga po ang lihim ni Lola Maring. Pero kasalanan po ba niya iyon kung bakit siya nagkaganoon? Habang nagpapatuloy sina lolo sa pagkukwento, napatingin po ako sa magubat na daanan nang mapagmasdan doon ang tumatakbong si Lola Maring. Sobrang dami niya pong sugat at kitang-kita ko po ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang katawan. Hindi ko alam, Kuya Bari, ba't hindi ako sumigaw o nagsabi kina Tatang. Imbis po kasi na takot muli ang maramdaman ko ng mga sandaling iyon, ay naging awa po. Awa sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hanggang sa mawala na lang siya sa paningin ko. Ang huling balita ng mga taga-baryo namin ay nakalaban daw nila si Lola Maring pero hindi nila ito napatay o nahuli man lang. Lumipas din po ang mga araw, taon at hanggang sa magbinata po ako, wala ng Lola Maring ang nakita o natagpuan sa baryo Suwangan. Kapag ka nakikita ko naman po, Kuya Bari, ang malungkot at nagdadalamhating babae na nabiktima ang anak noon, hindi ko maiwasan na makonsensya. Na laging naiiwang tanong sa isipan ko, paano kaya noong mga oras na nakita ko si Lola Maring ay sumigaw ako? Paano kung nahuli siya? Baka sana nabigyan ng hustisya ang mga taga-baryo namin. Isang malungkot at nakakatakot na karanasan po ang aking naranasan. Isang nakatagong lihim ang nabunyag. Isang aral din ang aking natutunan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang karangalan po na makapagbahagi po ako ng isang kwento sa inyong channel. Maraming salamat po sa pagkakataon at sana po'y mabasa nyo rin po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Ernesto. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carol. Edad 18 na at nakatira dito sa Caloocan City. Palagi po akong nakikinig ng mga kwento na pinapadala ng sender sa inyo, Kuya Bari. Kaya nainganyo po akong ibahagi ang tunay na karanasan ng aking lolo. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lolo na si Lolo Pablo noong panahong binata pa lamang siya at naligaw sa isang liblib na baryo kasama ang kanyang mga pinsang sina Ronel at si Mario. Naganap po ang pangyayaring ito dekada 60. Ayon sa kwento ni Lolo Pablo, Kuya Bari, inutusan daw siya ng kanyang ama na i-deliver ang ipinagawang duyan na gawa sa ratan.
sa isa sa mga nakatira sa baryong hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan. Basta nasa parting kapis lang po ang baryo kung saan naganap ang mga pangyayari. Kung hindi nyo po kasi na itatanong mga kasundo, itong mga panahong ito ay sa kapis pa lang po nakatira ang pamilya ni Lolo Pablo. Dahil sa hindi kabisado ni Lolo ang baryong iyon, kaya naman nagpasama siya sa kanyang dalawang pinsan na maghatid ng order na duyan. Habang naglalakad na sila papunta sa baryo, ay may nadaan ng puno ng suha silang magpinsan. Insan, tara, manguha muna tayo ng suha o, tingnan mo. Tamang-tama para may nginangata tayo habang naglalakad. Wika ng kanyang pinsang si Mario. Uy, pwede. Sakto yan, may bit-bit akong asin dito. Alam ko kasing may madadaanan tayong mga puno ng bayabas doon sa unahan, kaya nagdala na ako ng asin. Tugon naman ni Ronel. Inilagay muna saglit ni Lolo sa gilid ng puno ng nyog ang bit-bit niyang duyan. Saka nagmadali ng umakyat sa puno. Matapos nilang manguha ay binalatan na ng kanyang pinsang si Mario ang suha isa-isa. Tapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad papunta sa baryo. Noong makarating na sila sa baryong binanggit ng kanyang ama, ay nagtanong-tanong sila. Nagtanong si Lolo kung saan nakatira ang taong nag-order sa kanyang ama ng duyan. Mayroon namang nakapagsabing baybayin lang nila ang daanan hanggang doon sa dulo at doon sila magtanong-tanong. At baka kilala umano ng mga taga roon ang pangalang hinahanap niya. Agad namang nagpasalamat si Lolo sa napagtanungan at dumiretso na nga sila sa daang itinuro ng lalaki. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nagtanong ulit si Lolo Pablo kung may nakikilala ba silang taong nag-order ng duyan. Halos bawat bahay na nadadaanan nila ay napagtanungan na nila. Ngunit wala pa ring nakakakilala sa taong nag-order. Naku, baka naman mali yung binigay sa yung address ni Tito. Wika ni Ronel kay Lolo. Hindi, tama naman yun. Tingnan mo to, pinsan, no? Tama naman yung address na binigay sa akin ni tatay. Tingnan mo, insan, no? Sinulat pa nga niya dito sa papel. Tugon naman ni Lolo. Napakamot naman sa batok ang kanyang pinsang si Mario bago nagsalitang, "Tara, diretsuhin na lang natin tong daanan. Baka doon sa dulo may nakakakilala na sa kanya." Kaagad namang binuhat ni Lolo ang duyan at isinampa na sa balikat bago sila naglakad muli. Sana mahanap natin yung hinahanap nating tao. Kanina pa ako nahihirapang bitbitin tong duyan eh. Medyo may kabigatan ito. Reklamo ni Lolo sa kanyang mga pinsan. Habang naglalakad sila ay may dumaang ali. Kaya nagbaka sakaling magtanong si Lolo dito. Ay oo, kilala ko ang taong yan. Sige lang, dumiretso lang kayo doon sa dulo ng baryo. Nandoon na ang bahay ng matandang nag-order sa inyo ng duyan. Tugon ng napagtanungan nilang ali. Makalipas nga ang ilang sandali na paglalakad at magdadapit hapon na. Napansin nilang tila nawawala na sila sa dinadaanan. Puro kasi talahiban na ang kanilang nakikita. Kaya ang ginawa na lang nila ay nagpatuloy lang sila sa kanilang paglalakad. Hanggang sa di nagtagal ay may nakita na silang mga kabahayan sa di kalayuan. Kaya nabuhayan na ng loob si Lolo at nagsabing,
Ay, salamat naman. Baka iyon na nga ang bahay na sinasabi ng napagtanungan natin kanina. Sabay turo sa unang bahay na madadaanan nila. Oo nga. Mabuti naman at malapit na tayo. Tara, tara, tara. Bilisan na lang natin maglakad. Baka abutan pa tayo ng gabi sa daanan pabalik. Tugon ng kanyang pinsang si Mario. Pagkalapit nila sa kubo ay kaagad na kumatok si Lolo at hindi naman nagtagal ay may lumabas na isang matanda sa bahay. Lola, dito po ba yung address na nag-order po ng duyan sa tatay ko po? Tanong ni Lolo sa matandang babae at sinabi niya ang address at pangalan ng taong kumuha ng duyan. Oo nga, dito nga. Ay siya, ayan na ba yung order kong duyan? Ay sandali lang mga iho at kukuha lang ako ng pambayad. Tugon ng matanda at sandaling pumasok ito sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay lumabas na ito sa bakuran. Tapos ay iniabot na ang bayad kay Lolo. Kaagad namang kinuha ni Lolo ang bayad bago ipinasok sa bakuran ang duyan. Noong akmang aalis na sana sila, biglang hinawakan ng matanda ang kamay ni Lolo at nagwika ng, "Maggagabi na mga bata. Kung gusto nyo ay dito na kayo maghapunan at ipaghahanda ko kayo ng pagkain." Ay, naku, wag na po Lola. Hinihintay na po kasi kami ng tatay ko eh. Kasi ipambibili niya po ng bigas itong perang ibinayad niyo po sa akin. Sagot ni Lolo sa matanda. Hindi sinasadyang masipat ni Lolo ang kamay ng matandang nakahawak sa kamay niya. Kaya nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat. Dahil sa paningin niya sa kamay ng matandang babae ay para iyong kamay ng isang halimaw na may mahahabang kuko. Kaagad na iwinaksi niya ang kamay ng matanda at napaatras. Pagkatapos ay napaisip kung totoo ba yung nakita niya. Noong hindi na siya hawak ng matanda, ay tiningnan niya ulit ang mga kamay nito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay normal na ang kamay ng matanda ang kanyang nakita. Ilang sandali pa ay nagulat na lang si Lolo nang biglang hawakan ulit ng matanda ang kanyang kamay at pilit na hinahatak papasok sa loob ng bahay. Pinipilit na doon na raw sila kumain. Dahil marami umanong nilutong pagkain ang matanda. Agad namang napasigaw si Lolo nang makita niyang napakapangit at nakakatakot ang kamay ng matandang humatak sa kanya dahil sa sobrang haba ng mga kuko nito at kita na umano ang mga buto sa kamay ng matanda. Biglang sumagi sa isipan ni Lolo na ipinahid niya pala ang balat ng suha sa kanyang kamay. Kaya nakikita niya ang totoong kamay ng matanda sa tuwing hinahawakan siya nito. Hindi na po kasi lingid kay Lolo ang mga usaping aswang at kung anong klaseng nilalang ang mga aswang. Kaya naman napasigaw siya sa kanyang mga pinsan at nagsabing, "Insan, takbo na! Aswang ang matandang yan!" Sunod-sunod na nagpulasan sila ng takbo paalis sa kubo ng matandang aswang. Maya-maya pa, habang tumatakbo sila ay nararamdaman ni Lolo na para bang may humahabol sa kanilang hayop. Dahil sa naririnig niya ang bawat pag-angil ng nilalang sa tuwing may kumakaluskos sa talahiban sa gilid ng kanilang dinadaanan. "Takbo, insan! Bilisan niyong tumakbo! Nariyan na yung aswang!"
Sigaw ni Lolo nang masipat niya ang malaking asong kulay itim na humahabol sa kanila habang umaangil iyon ng napakalakas. Ayon pa sa kwento ni Lolo, sobrang nakakakilabot ang nilalang na humahabol sa kanila dahil sa wakwak ang napakalaking bunganga nito at walang humpay ang pagtulo ng malagkit na laway. Pulang-pula umano ang mga matang nagbabaga at mabilis na hinahabol sila nito. "Tulong! Tulungan niyo po kami! May aswang na humahabol sa amin!" sigaw ni Lolo. Mabuti na lang at malapit na nilang marating ang kabayanan, kung kaya mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo. Hanggang sa ilang sandali na lang ay tuluyan na nilang narating ang maraming taong nag-uumpukan sa gilid ng daanan. Oo, ano nangyari sa inyo?" tanong ng aling napagtanungan ni Lolo kanina. Humahangos naman si Lolong nagsalitang hinahabol sila ng aswang doon sa dulong bahay na napuntahan nila. Napakunot noon naman ang ali at tinanong sila kung bakit nakarating sila sa dulo ng baryo samantalang ang itinuturo niya kay Lolong bahay ay hindi naaabot sa pinakadulo. Naku, mukhang naligaw kayo sa liblib ng baryong iyon. Alam niyo bang mga aswang ang nakatira doon? Kung hindi kayo nakatakbo, baka naging hapunan na kayo ng mga aswang. Wika ng ali. Nang makapag-ipon na ng lakas si Lolo at ang kanyang dalawang pinsan, ay nagpaalam na sila sa ali at umuwi na sila. Pagkarating nila Lolo sa bahay ay ikinuwento niya sa kanyang mga magulang kung ano ang naranasan nilang magpipinsan. At magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na pumapayag ang ama ni Lolo na maghahatid sila ng mga pa-order sa liblib na baryo at baka maligaw ulit na naman sila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Carol. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.